mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. At tayo po ay dadako po ngayon sa ating pong pag-aaralan ng mga salita po ng Diyos. At ito po ay hindi lamang po natin nawa ito ay mapakinggan, bagkus ito po ay atin din pong maisakatuparan, no? Sa araw-araw po nating buhay, sapagkat ito po ay mahalaga, ito po ay layunin ng Panginoon para po tayo ay lumago, no, sa ating paglilingkod na ito. So, ang ating pag-aaral po ay series po ito, okay, na kung saan po ay may kinalaman po sa tinatawag na purpose of the gospel. Pag sabing purpose of the gospel, ibig sabihin po yung layunin ng Ebanghelyo ng Panginoon, na ang una po natin pinag-aralan ay tungkol po sa tinatawag purpose of the gospel is to give knowledge of salvation. No? Yung pangalawa, purpose of the gospel is to give knowledge about love. No? Na pag-aralan po natin yon. And then, ngayon po, ang ating pag-aralan po ngayon, purpose of the gospel ulit is to give spiritual growth. No? Ang layunin ng Ebanghelyo, ito po kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin para po tayo ay lumago sa atin pong buhay spiritual. Okay? Pag sabi pong buhay spiritual, ibig sabihin, yung mga bagay na spiritual, yung mga bagay na tungkol sa ating Panginoon, yun po ang ibig sabihin ng mga bagay na spiritual. Of course, ang mga bagay na spiritual ay pinalulooban po yan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. So ano po bang mga bagay na nakikita natin tungkol sa mga spiritual na buhay na bagay? Siyempre, yung salita po ng Diyos. Tama po? Salita po ng Diyos, ito po ay isa sa mga spiritual na bagay tungkol po sa ating Panginoon. Ano naman ang mga bagay na hindi natin nakikita? Of course, hindi pa natin sa ngayon nakikita yung pagdating ng ating Panginoon kasi wala pa. Tama po? Yun po yung mga bagay na spiritual na hindi po natin nakikita. Subalit, tayo po ay naniniwala at sumasampalataya according to the scriptures, according to the gospel, na ito po ay mangyayari katulad po sa binasa natin kanina sa 2 Peter chapter 3 verse 1 up to verse 18 po, mga kapatid. Now, una po ay nais ko pong bigyan natin ng pansin. Meron pong dalawang bagay na nais po ng ating Panginoon tungkol po sa ating paglago. Okay? Siyempre, lahat tayo gusto natin lumago. Gusto ba natin lumago sa mga salita ng Diyos? Amen, no? Kasi mahirap nang hindi tayo lumalago. Okay? Parang halaman lang po yan. Mahirap ang isang halaman na hindi po lumalago. Okay? Mahirap po yung isang tao na hindi po lumalago. Tama po? Kailangan lumago po siya. Meron pong tinatawag na development sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Now, number one, the Bible teaches us that as children of God, that we are increasing our spiritual life. So, ito po ay tinuturo talaga ng banal na kasulatan, unang gospel, na siyempre yung mga anak ng Diyos, kailangan siya ay magkaroon ng tinatawag ng paglago sa kanyang buhay spiritual. Bakit po tinatawag na buhay spiritual? Kasi po, ang buhay natin ay pinalulooban ng espiritu at katawan. Tama? Kaya,
tayong espiritu, ang kakainin ng espiritu natin, ang mga bagay na espiritual. Tama po? Okay? Kung meron tayong physical, ano pong kinakain ng physical natin? Di ba, Jollibee? di ba, isda gusto natin, no? Yun po ay pagkain physical po yun. So, magkaiba. Dapat, i-ano po natin yan. Huwag natin pagsamahin. Magkaiba po yan. Pagkain spiritual at saka pagkain physical. Ano naman ang mga pagkain spiritual? Unang-una, syempre, salita po ng Diyos. Okay? Na kailangan po tayo mabusog. Kailangan tayo ay umangat, no? Umangat, tumaas, madagdagan ang antas ng ating pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Now, letter A. Letter A po sa number 1, increasing in the knowledge of God is to walk worthy of the Lord. Tingnan niyo po ang nadagdagang kaalaman sa Diyos, lumalakad po yan na karapat-dapat po sa Panginoon. Amen po? Yun po ang sinyales. Yun po ang ebidensya na tayo po ay lumalago sa mga aral po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Colossians chapter Colossians chapter basahin po natin, mga kapatid. Okay? Colossians chapter 1 sa Bagong Tipan, verse 10. Sabi po dito, Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. No? Gusto pala ni Lord na tayo po ay lumakad na gusto niya, na ayon sa Kanya, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya ang dahilan, maraming mga Kristiyano ngayon na pariwara sa buhay, napahamak sa buhay, kasi po kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi ng mga salita ng Diyos? Ang sinasabi sa mga salita po ng ating Panginoon na tayo daw ay dapat lumakad ng nararapat sa Panginoon. Pag sabi pong lumakad, nararapat, hindi ho literal na lalakad ka lang ng ganon. No? Ibig sabihin, yung pamumuhay natin, yung buhay natin, dapat nararapat po sa ating Panginoon. No? At hindi lamang nararapat, kundi kapag ka ginagawa mo yung mabuti sa harapan ng ating Panginoon, sino ho ang malugod? Ang tao po ba o ang Diyos? Sino mabigyan ng kaluguran pagka ginawa natin kabutihan sa harapan ng Diyos? Yung Diyos, hindi naman po ang tao. Okay? Ang tao, ang ginagawa ng mga tao, ang gusto lang niya, siya po yan ang malugod. Siya po ang mapuri. Di po ba? Ganun po ang buhay ng tao eh. Ganon po ang natural na buhay ng isang tao. Ang gusto niya ay siya ang bida lagi. Di ba? No? Kaya nga, minsan, nag-away-away dahil sa posisyon. Kasi ang gusto niya, siya ang bida. Di ba? Yun po tinatawag tinatawag po na self-centered. No? Self-centered. Gusto niya, siyang bida, siya nakikita. No? Kaya to nagkaroon ng problema, nag-away-away, nagkagulo, dahil nga po, yun ang ugali ng tao. Pero, tinuturo ni Lord sa atin
na dapat pala malugod sa atin, dapat pala mabigyan ng karangalan sa buhay po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po? Kaya po sa paglilingkod sa Lord, ang bida po si Lord. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang bida po dapat si Lord. Siya dapat ang bigyan natin ng karangalan, kalulatian po sa ating mabuhay. Kaya dapat sa ating paglalakbay, titingnan natin yung ating Panginoon. Kaya nung sabi po, Hebrews chapter 12 verse 2, sabi po ni Pablo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Tingnan ang ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod, ginagawa natin ito para kay Lord. Amen po? Hindi para sa anumang mga bagay. At ang benepisyo, siyempre, ang magbibenepisyo po, hindi naman si Lord tayo bilang mga anak po ng Diyos. Kaya mahalaga na dapat ay magsilago tayo. Sama-sama tayo magsilago ng kaalaman ng ating Diyos. Okay? Para po hindi tayo madaya, para hindi po tayo madala ng mga maling paniniwala, no? Katulad po sa napanood po nating balita doon sa Surigao, may isang grupo, no? Na may namumuno, sila na daw ang bagong gobyerno, pero Diyos din po ang tinataas daw nila. Di ba? Napanood niyo po ba yon? Kaya ang kanilang mga armas, puro mga itak. Di ba? O sila na daw ang bagong gobyerno. Ang ginawa nila, pinagsasaran ng mga pwesto na hindi daw nagbibigay sa kanila ng tax. Tingnan niyo po mga kapatid. Pero ang kanilang palagi binabanggit tungkol sa Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat na nagsasabi sa pangalan ng Panginoon ay sa Diyos. Tingnan niyo po, basahin po natin, Matthew chapter 7, mga kapatid. Basahin po natin ang Matthew chapter 7, verse 21. Sabi po dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Pagsabi ho, hindi ba namin hindi ba namin, Lord, hindi ba kami nanguhula sa iyong pangalan? Sabi po dito. Kita nga po nanguhula din. Ibig sabihin po, nagsasalita din sila. No? Ibig sabihin, binabanggit din po nila ang pangalan ng Panginoon. And in thy name have cast out devils. Sila din po nagpapalayas ng demonyo. Tingnan niyo po. And in thy name, done many wonderful works. No? Gumagawa rin sila ng maraming mga kababalaghan. Verse 23, ano sabi ni Lord? And then, while I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Tingnan niyo po, pinalayas po sila ni Lord. Bakit? Kasi po, lagi lang po nila sinasabi ng ganon. Wala silang ginagawa para sa ating Panginoon. Hindi ho ginagawa ang tunay at totoo na sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ganon po ngayon sa panahon natin. Puro sila salita. Puro sila Panginoon ang kanilang bibig. Pero pagdating sa gawa, okay, napakalayo, hindi tugma sa sinasabi ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga batid. Kaya hindi ho lahat na nagsasabi, Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? So, malinaw po yun. Kaya dito po ay napakahalaga yung tayo po ay lumago. Saan? Sa kaalaman po ng ating Panginoon para po tayo ay lumakad sa Kanya ng marapat at pagka tayo ay lumakad sa Kanya ng marapat, ang kasunod po ay siya po ay atin pong maluwalhati. Amen? Mabigyan ng lugod, mabigyan ng karangalan
sa buhay natin. Letter B. Okay? Letter B. Okay? 2 Corinthians chapter 10, basahin po natin, tungkol po sa tinatawag na paglago o increase, no? O increasing, mga kapatid. Basahin po natin, 2 Corinthians chapter 10, no? Verse 15, mga kapatid. Okay, dito na lang po sa isang Bible na ito. Okay, para mabilis. 2 Corinthians chapter 10, verse 15. Anong sabi dito? Sabi po dito, mga kapatid, not boasting of things without our measure, that is, of other men's labors, but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly. Tingnan niyo po, ano po bang sinabi ni Pablo? Your faith is increased, and that shall be enlarged our rule abundantly. So malinaw na ang ating pananampalataya ay dapat ay lumago, no? Lumago, mga kapatid. At ito po ay dapat ang ating pananampalataya ay meron pong tinatawag na kasaganaan sa harapan ng ating Panginoon. Paano po ba natin gawin na ang ating pananampalataya ay merong kasaganaan sa harapan ng ating Diyos? Merong tinatawag na paglago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ba ang gagawin ng isang mananampalataya? Of course, ang gagawin ng isang mananampalataya, una, sundin niya ang nais ng Panginoon. Amen po? Na may pagpapakumbaba. Kasi napakahirap gawin ang kalooban ng Diyos nang ang ating puso ay nagpakataas sa harapan ng Panginoon. Kailangan magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Okay? Mahalaga po yan. Sapagkat ang sabi ni Lord, ang nagpakababa ang siyang itinataas ni Lord. Ang nagpakataas, anong gagawin ni Lord? Ibababa ni Lord, ibabagsak po ng ating Panginoon. So malinaw po, mga kapatid, ng ating pananampalataya, isa din po yun na dapat lumago. Kaya lagi natin pinagpipray sa Lord, Lord, nawa, iangat niyo po ang antas ng aking pananampalataya. At ito po ay malinaw na dapat ito ay magkaroon po ng tinatawag na enlargement o malaking mangyayari sa buhay po natin tungkol po sa paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At di lamang po paglago, kundi sinasabi pa ni Lord, dapat tayo ay maging masagana sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang tanong, meron po ba tayong pananampalataya sa Lord? Amen. Kasi kung wala tayong pananampalataya sa Lord, wala tayo dito ngayon. Tama? Okay? Kaya tayo nandito ngayon kasi meron tayong pananampalataya sa Lord. Ibig sabihin po, lumalago, umaangat ang antas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At tandaan po natin, ang nagpapaunawa po sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan, no? O kaunawaan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Now, letter C. Dito na po tayo sa letter C. And the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. Tingnan niyo po, kailangan din pala na ang salita ng Diyos ay lumago sa pamamagitan po ng pangangaral o pagbabahagi, no? Ng mga salita po ng Diyos. Acts chapter 6 verse 7. Anong sabi po dito, mga kapatid? Acts chapter 6 verse 7. Anong sabi po dito ng mga apostol during the time, mga minamahal? Sabi po dito, and the word of God increased,
And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Kaya sa ating paglilingkod po, mga minamahal, napakahalaga, no? Pag sinabi po na the Word of God increased, ibig sabihin, ang salita ng Diyos kailangan po ay lumaganap, kailangan po ay lumago, no? Sa pamamagitan po ng ating pangangaral, pagbabahagi ng mga salita po ng Diyos, kaya pwede tayo kung di man natin kayang ibahagi ang salita ng Diyos, ipangaral, kung wala pa tayong knowledge sa mga salita po ng Diyos, di bitbitin mo si pastor. Amen po? Ang mahalaga, meron tayong prospect. Tama po? Meron tayong prospect na bukas ang kanyang puso sa mga aral po ng Panginoon. Kasi ang pangangaral po, hindi po natin pinipilit sa ayaw. Amen? Kasi pagka pinipilit mo, ay mahirap po pagka pilitin ang isang tao. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, dapat, ano po yan? Gusto mo. Amen po? Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan pinipilit, kundi kung sino ang willing, handa po tayo na ibahagi ang mga salita ng ating Panginoon. Ang gagawin na lang natin, magkaroon tayo ng contact. Amen po? Magkaroon tayo ng prospect. Huwag natin ikahiya ang mga aral po ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos, sapagkat ito po ang katotohanan. Huwag tayong matakot, sapagkat ito po ay katotohanan na sinasabi po ng Panginoon, at hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng katapangan na ibinigay po sa atin, mga minamahal. Kaya dito po, malinaw na pinakita po ni Lord na maging ang salita niya dapat ay lumago, na may bahagi po sa iba't ibang lugar, sa kung sino mang bukas ang puso na gusto pong makinig, na gusto pong matuto ng mga aral po ng ating Panginoon. Now, letter D. The Lord shall increase you more and more. Basahin po natin, mga kapatid, Psalms sa Lumang Tipan, okay? Psalms chapter 115, Psalms chapter 115, verse 14, no? Sabi po dito, the Lord shall increase you more and more, you and your children. Tingnan niyo po, no? Hindi lamang palatayang lumago, maging po yung ating mga anak, no? Ang ating mga anak ay lalago din, no? Ang problema, kung ang anak natin ay naman dumalo, ay naman magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Okay? So, kailangan nandun po yung ating tinatawag po na mahabang pasensya sa mga bagay na yan, at ito po ay malinaw po, mga kapatid, na ang nagpapalago, no? Sabi ni David, palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit kayo at ang inyong mga anak. Kaya po mahalaga ang magsimula ang gawain sa buong pamilya. Amen po? Kaya napakaganda po na ang buong pamilya ay sama-sama sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya dapat sa gawain ng Panginoon, walang iwanan. Amen po? Walang iwanan sa gawain ng Diyos kasi biblical po talaga yan, mga kapatid. Even Joshua, ganun po sinasabi ni Joshua, mga kapatid. Joshua chapter 24, verse 15, no? Nung sila po ay handang, kahit man sila ay handang iwanan ng mga Israelites during the time, sabi ni Joshua, tinapat ko sila, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po, ang tama at totoong paglilingkod, dapat nag-umpisa po yan sa buong pamilya. No? Napakahalaga po yan, mga kapatid. No? The Lord shall increase you more
and more. Si Lord po ang nagpapalago. Amen po? Hindi po si pastor. Tandaan po natin. Tanggalin natin sa isip natin na hindi ho nagpapalago si pastor, kundi ang Diyos. Amen po? Hindi po si brother, hindi si sister. Sino ang nagpapalago? Ang Diyos, si Lord po, mga kapatid. Ang importante lamang yung puso natin, meron pong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Now, letter E. Okay? A wise man will hear and will increase learning. No? Ang matalinong tao, no, nakikinig po siya at lumalago sa kanyang pagkatuto. Okay? So, mahalaga po ang ating pagkatuto sa mga salita ng ating Panginoon. Basahin po natin Proverbs chapter 1. Basahin po natin, mga kapatid, Proverbs chapter 1, verse 5. Sabi po dito, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Tingnan niyo po, upang maririnig ng pantas at lumago sa ikatututo. Tingnan niyo po, yan palang pantas na tao, anak ng Diyos. No? Siya po'y nakikinig ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. At siya po'y lumalago sa kanyang pagkatuto at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Tandaan po natin, ang magagaling na payo mula sa salita ng Diyos. Amen? Ang tamang payo sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya, dapat pagka humingi tayo ng payo, puntahan natin yung banal na kasulatan. Amen? Salita ng Diyos, dahil magpayo po talaga yan ng tama, ng totoo, mga kapatid. Okay? Unlike po sa tao, pag humingi ka ng payo, ano pong sabi ng tao? Ako din, ganun din. Ako din, mas malala pa nga sa iyo. Anong payo makukuha mo ron? Di mo ba? Mari, wala akong pagsahin ngayon. Kami nga din, Mari, wala rin. Pwede ba, Mari, makautang muna? Kapuutangan, di ba? Ganun po ang payo ng tao. Pero pag payo ng Diyos, nandito po lahat yan, kompleto. Tinuturo ni Lord ang lahat ng kanya mga payo, pamumuhay, lahat po yun. No? Mga trabaho natin, hanap buhay natin, negosyo natin, mga payo po yan. Nandito po lahat. Kompleto. Payo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ho, napakahalaga na makita ho natin na isang pantas ng tao ay nakikinig po yan lagi sa salita ng Diyos. Hindi lamang nakikinig yan, kundi kanya din pong pinagninilayan ang aral ng Diyos at siya po ay magkaroon ng tinatawag na paglago sa kanyang pagkatuto sa mga salita ng ating Panginoon. Letter F. Teach a just man, and he will increase in learning. Sino daw ang tuturuan, mga kapatid? Just man. Yung mga matuwid na tao, yung maayos na tayo, ibig sabihin, maganda ang puso. Basahin po natin. Aklat po ng Proverbs, no? Proverbs chapter 9, verse 9. Okay? Anong sabi ho dito? Proverbs chapter 9, verse 9. Sabi po dito, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. Pag sabing matuwid, ibig sabihin, maganda ang puso. Amen? Pag sabing matuwid, ibig sabihin, bukas ang kanyang puso sa mga salita ng ating Panginoon. Kasi po, mahirap na pangaralan ng isang tao na sarado ang puso. Amen? Hindi ho matatablan pag sarado ang puso, mga kapatid. Kailangan bukas ang puso ng isang tinuturuan upang siya po ay lumago sa kanyang pagkatuto, sa kanyang buhay na ito, sa kanyang pagkatuto sa mga salita ng ating Panginoon.
Yun po ang tinatawag na paglago, yung increase or increasing sa buhay po natin mga kapatid. Now, number 2. Kanina po, tungkol po sa increase or increasing. Pangalawa, the Bible teaches us that as children of God, that we are growing our spiritual life. Mahalaga na lumago ang ating spiritual life. Sa Bible, tinuro yung increasing or increase at tinuturo po yung tinatawag na groweth or growing. Okay? Basahin po natin mga kapatid tungkol sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Letter A, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? So mahalaga na tayo po ay mag-grow. Tayo po ay lumago. Umangat ang antas ng ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa New Testament po mga kapatid, sa ating binasa kanina, 2 Peter chapter 3, verse 18, sabi po dito, okay, lumago tayo dito po sa mga kapahayagan ng ating Panginoon at nabasa natin kanina kung paano po tupukin ng Diyos ang mundo. Dapat meron tayong kalaguan dyan. Dapat alam po natin. Tama po? Kung darating pa ang Diyos o hindi. Dapat paniniwalaan natin, napakaraming talata sa Biblia, na si Lord talaga ay darating. Amen? Naniniwala ba tayo na si Lord ay darating? At ang mga elemento sa buong mundo ay lusawin ni Lord? Totoo po yan, mga kapatid. At naniniwala ba tayo na ang ilang araw ba yun? Isang araw, 1,000 sa Panginoon. Nabasa natin kanina mga kapatid. Okay. Tingnan niyo po kung gaano po makapangyarihan po yung ating Diyos. Lahat po yan, mga elemento sa mundong ito, lahat po. Makita mo po yan, ang araw, ang bituin. Sabi ng Biblia, lahat po yan nakikita natin, ang kagandahan ng mundo. Wawasakin po yan ni Lord, mga kapatid. Kayamanan natin, bahay, lupa, kotse, sa kanyang pagdating, wawasakin po yan ng ating Panginoon. Napakalinaw sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po mga kapatid. Unang mundo na ginawa po ni Lord. Paano po ba ginunaw ng Diyos? Sa pamamagitan ng tubig o baha. Naalala po si Noe? O di po ba? O. Tingnan niyo po. Ang panahon ni Noe, kaysa panahon natin ngayon, wala pong pagkaiba. Sa panahon ni Noe, habang ginagawa ang daong, nangangaral si Noe. Katulad po natin, nangangaral tayo. Pero hindi siya pinapansin ng tao. Tayo din ganon, ilan ng tao ang may response, tama? Minsan, ayaw pa. Allergy sila. Maraming tao may allergy sa mga salita ng Diyos. Kasi inisip nila, yan na naman, reliyon na naman. Tandaan po natin, meron pong remnant si Lord na totoo at tunay. Na aral at totoo at tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Iisa po tayo roon mga kapatid. Kaya po dito ay atin po yung pinanghawakan, hindi tayo nahiya, hindi tayo nangamba, hindi tayo suntok sa buwan ang ating paglilingkod. Ito po ay tunay at totoo. Mga kapatid, na atin pong napatunayan sa banal na kasulatan nung sa panahon ni Noe, mga kapatid. Ginuna ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Ilan lang po sila naligtas? 8 kasama ang mga hayop, mag-asawang hayop o babae at lalaki hayop. Tingnan niyo po mga kapatid. Pero bago ginuna ng Diyos, hindi ho nagkulang ang Panginoon. Nangangaral po si Noe, inutusan ni Lord na mangaral sa mga tao, subalit ang ginawa ng mga tao, kinantsawan pa si Noe, tinatawanan si Noe, ano pang ginagawa na kay Noe? Hindi ho sila naniniwala. Subalit dumating ang takdang panahon na inutos ng Panginoon
bumuhos 40 days and 40 nights, mga kapatid. Tingnan niyo po, binuksan ni Lord ang lahat na lagusan ng tubig. Di ba? Ano po pinakamataas na bundok? Everest. Natakpan ba ng tubig ang Everest? Yes. Buong mundo. Wala ka nakita ang bundok. Ang nakita mo lahat tubig. Di ba? So gaano katindi yun? Gaano po kapangyarihan yung ating Diyos, mga kapatid. Kaya lahat ng mga tao ay nangamatay, maliban lamang kay Noe at saka ang kanyang pamilya. Tingnan niyo po. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, wala pong ibang magmalasakit sa atin kundi ang ating pamilya. Amen po? Kaya ang pamilya mahalin. Amen? Katulad po ni Noe. Tingnan niyo po. Pamilya ang nailigtas. Pero ito po hindi kaligtasan sa impyerno. Ito po ay kaligtasan doon sa parusa ng Diyos sa mundo. Amen? Sa parusa ng Diyos dito po sa lupa dahil sa matinding kasalanan ng mga tao during the time. Kaya ganun din po sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, baha pa po ba ipaparusa ni Lord? Ano na po? Apoy. Apoy na po, mga kapatid. Makikita po natin yan sa 2 Peter chapter 2, mga minamahal, at saka chapter 3. Kaya malinaw po, mga kapatid, na ang salita po ng Diyos ay mahalaga na meron tayong kaalaman po nito, meron tayong tinatawag po na karunungan po nito upang hindi po tayo madaya ng sino mang mga tao. Kaya sabi ni Lord, utos po ni Lord ito, hindi ko po utos, sabi ni Lord, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tingnan niyo po, no? Magsilago daw tayo sa biyaya at pagkakilala o kaalaman, no? Ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat alamin natin kung paano ba tayo niligtas ni Lord. Tama? Alamin natin kung ano ba ang totoong paglilingkod. Alamin natin kung ano ba ang totoo at tamang practice sa paglilingkod po sa Lord. Dapat alam po natin kasi po tinuturo po yan ng ating Panginoon. Okay? Kaya tayo dapat lumago po dito. Anong paraan para tayo lumago? Kailangan natin magpatuloy sa Lord. Tama? Isa po yan. Kailangan tayo magpatuloy sa pagbabasa, pananalangin, pagnininilay ng salita ng Diyos, pagdalo sa gawain ng Diyos. Pagka ikaw ay meron ng tinatawag na knowledge ng mga salita ng Panginoon, o di i-share mo na, tama? Pwede mo na i-share na ito po ang ginawa ni Lord. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Di po ba? Pagka hindi mo pa makuha-kuha yung aral ni Lord, abay, kalad-karin mo si pastor. Willing naman si pastor na mag-share, tama? Ibahagi natin, mga kapatid, ang kabutihan po ng ating Panginoon. Kaya, gusto ni Lord na tayo lumago para meron tayong kaalaman, kaunawaan sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, mahalaga una, dapat natin makita yung doktrina natin sa kaligtasan. Tama? That is number 1. No? Doctrine of grace. No? Yung doktrina ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napaka-importante po yun. Pangalawa, yung ating practice, yung tinatawag na practical salvation na tinatawag po. Paano ba tayo dito mamuhay ng kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, inuutos po ni Lord, but grow
in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So alam po natin na tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ligtas ba tayo? Sa anong paraan? Sa biyaya ng Diyos. Okay? So malinaw po yan mga kapatid na dapat tayo lumago. Now, letter B. Our faith groweth exceedingly and aboundeth. Basahin po natin. 2 Thessalonians, mga kapatid. No? 2 Thessalonians. Okay. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Basahin po natin. Sabi po dito, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Tingnan niyo po, kami ay nararapat mga kapatid na magpasalamat lagi sa Diyos dahil sa inyo. Kasi nakita po nila ni Pablo kung ano po ang pananampalataya ng mga kapatid sa church ng Thessalonica. Kaya nagpapasalamat po sila sa Lord lagi. No? Pinapasalamatan nila sa Lord sa pamagitan po ng mga kapatid, yung mga brethren. Ang sabi ho dito, gaya ng marapat dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha o lumago, at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Tingnan niyo po, ang isang anak ng Diyos, alam mo po siya pag lumalago, iniibig niya ang ministry ni Lord. Tama? Iniibig niya ang gawain ng Panginoon. Lumalago siya. Hindi siya papayag na hindi siya makadalo. Yun po ang lumalago. Nandun ang puso niya na ibigay niya yung best niya para sa Lord. Di ba? Inuunan niya ang gawain ng Diyos. Gusto niya na unahin si Lord kaysa lahat sa buhay po niya. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na ang ating pananampalataya ay lumago katulad po ng mga kapatid sa Thessalonica. Hindi lamang po lumago, kundi ito po ay tinatawag po na groweth exceedingly. Lumalagong lubha. Lumalaking lubha, mga kapatid. Hindi basta-basta lang siyang lumalaki, kundi lumalago at lumalaking lubha. Na kung saan po ang magkaroon ng tinatawag na pag-ibig po niya ay sumasagana sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya ang ministeryo pong ito ng ating Panginoon, hindi po pwede na hindi natin iraos o gawin ang pagsamba. Amen po? Kaya ang pagsamba mahalaga. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay mahalaga, mga kapatid. Now, letter C. And the Lord make you increase in love. Tingnan niyo po, no? Lumalago din ang ating pag-ibig. Una, sa ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 3. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. No? Ano sabi po dito, mga minamahal? 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Sabi po dito, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo. Tingnan niyo po, no? Ang pag-ibig natin
ay palaguin ng Diyos sapagkat ang reason, kailangan gawin ang mga nais at kalooban po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya napag-aralan natin nakaraan, yung purpose of the gospel is to give knowledge about love. No, napag-aralan po natin doon na tayo po ay inibig ng Diyos. Siyempre, dapat ibigin din po natin yung ating Diyos na buhay. At sa ating paglilingkod, dapat sundin natin si Lord. Hindi po yung kung ano-ano ang sinasabi ng ating kapwa. Tama po, usisahin natin, alamin natin kung ito ba ay tama yung sinasabi niya tungkol sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi dapat tayo maging ignorante sa mga salita ng Diyos. Dapat alam po natin kung anong sinasabi po ng ating Panginoon. Now, letter D. May grow up into Him in all things. Dapat pala, hindi lamang pag-ibig ang lumago sa atin, lumago tayo dapat sa Kanya, sa lahat ng mga bagay. Ephesians, basahin po natin, mga kapatid. Ephesians, ito po ay biblical na tinuturo po ni Lord tungkol po sa ating paglago, spiritual, sa harapan ng ating Panginoon. Sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 12, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Tingnan niyo po, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga bagay, si Kristo. Pag sabi yung Pangulo, ibig sabihin tagapanguna. Amen? Pag sabing tagapanguna, ibig sabihin namumuno. Ang namumuno sa atin lahat, in general, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag sinabi ng Pangulo ng ating Diyos na itong gawin natin, dapat ba natin gawin? Dapat mo ba natin gawin? Dapat siya ang Pangulo eh. Siya ang ulo. Tayo ang katawan. Tingnan niyo po, ang ulo natin lahat. Di ba may ulo tayo lahat? Mahirap pagkapugot ng ulo. Yeah. May ulo tayo lahat. Imaginin mo, tingnan mo sa sarili mo. Ito ang katawan, ito po yung church. Itong ulo. Ang ulo po ba katawan, hiwalay? Hiwalay po ba? Mahirap naman pag ang ulo mo nandoon. Diba? Tapos, putol ito, ang ulo mo nandoon, di ba? Kausap mo, mahirap po yun. Okay? Kasama po yun. Kaya si Lord, kasama niya yung kanyang katawan, which is the church. Tama? Yung katawan ni Lord, church po yun. Iglesia, tayo po yun. Kaya pagka merong sakit ang church, nararamdaman lahat ba ng katawan? Pagka ba may masakit ang kamay mo, naramdaman po ba lahat ng katawan? Pagka ba may sakit ang ngipin mo, naramdaman ba ng buong katawan? Sobra. Diba? Bakit? Kasi po tayo ang katawan. Si Lord po yung ulo. Tayo ang church, mga kapatid. Kaya bilang katawan, ang gusto po ni Lord na tayo po'y lumago sa lahat ng mga bagay. Lumaki o lumago sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Ano po bang lahat ng mga bagay sa Kanya? Lumago tayo sa mga aral ng Diyos, lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon, lumago tayo sa mga gawain na ministry ng Panginoon. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ayaw po ni Lord ang kanyang anak ay stagnant. Amen? Ayaw po ni Lord ang kanyang anak ay bonsai. Ang gusto ni Lord, tayo lumago, lumawak, sumigla sa gawain po ng Diyos. Masigla ba tayo sa gawain ng Diyos? I-check natin sarili natin. Baka hindi na masigla sa gawain po ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, mahalaga yung ating paglago espiritual sa harapan ng Panginoon.
Ayaw po ni Lord na parabagang wala na tayong gana sa gawain ng Panginoon. Ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ni Lord, maging masigla tayo, maging lumalago tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Di po ba? Next, letter D. Okay? Letter D. Tayo po ba lahat ay dumaan sa pagkabata? Alangan naman na pagka nakita mo kapatid mo ay matanda na agad. Alangan naman pag nakita mo yung gwapo mo, tanda na agad. Di po. Dumaan tayo lahat sa pagka-baby. Baby ba? O baby? Mahirap po, no? Pagka-baby, ano? Dumaan tayo sa pagka-baby lahat. Ganon din po ang ating paglilingkod sa Lord. Okay, basahin po natin. Aklat po ng 1 Peter chapter 2. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi po dito, nasalita po ng Diyos, as newborn babes. Okay? Desire the sincere milk of the word. Tingnan niyo po. That ye may grow thereby. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ang gatas po na walang daya, which is the Word of God. Amen? Wala po talaga daya po yun. Totoo po yan, mga kapatid. Di po ba? Ang salita po ng Diyos ay hindi am. Alam niyo po bang am? Hindi ho tubig na may asukal. Pure po siya na gatas. Totoo po siya. Kaya po, ito po ang pinapakain at pinapainom sa mga bata para lumago. Amen po? Kaya po, di po ba? Marami ngayon, ang gusto ay mga pure na gata, syempre, para lumago, mga kapatid. Okay? Ganon din po sa paglilingkod po sa Lord. Dumaan po tayo sa pagkabata. Tama po? Pag sabing dumaan sa pagkabata sa paglilingkod, dumaan tayo sa bagong Kristiyano. Tama? Sa bagong paging anak ng Diyos. Unti-unti po yan. Kaya po, kailangan natin yung gatas ng mga salita po ng Diyos. Okay? Para po tayo ay lumago, mga kapatid. No? Para, sabi po dito sa wikang Tagalog, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Saan iligtas? Doon po sa paglilingkod natin sa Lord. Iligtas tayo ni Lord doon sa mga maling pamumuhay, mga maling ginagawa, mga maling paglilingkod, mga maling aral. Kukunin tayo ni Lord doon para po dalhin sa tama at ito paglilingkod ayon sa kanyang mga sinasabi sa kanya pong mga salita. Kaya lahat tayo dumaan sa pagkabata, subalit ngayon, ewan ko lang kasi may measure of faith tayo lahat no? Hindi naman lahat tayo pari-parehas yung sukat ng ating pananampalataya. Amen po? Meron po talaga tayong measure of faith. Basahin po natin, aklat po ng Romans chapter 12. Okay? Verse 3. Sabi dito, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, that to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Meron tayong sukat ng ating pananampalataya
at hindi ho lahat pare-parehas ang sukat ng ating pananampalataya. Parang ano lang din po yun, parang pamilya na meron ng matanda, meron pang bata. Sa paglilingkod sa Lord, ganon din po yan, mga kapatid. At tandaan po natin, merong nauna, pero nahuli. Merong nahuli, pero nauna. Meron bang ganon? Meron po. Okay? Minsan, merong matagal na sa ministry, pero huli pa rin sa pagkaunawa at pagkaintindi ng salita po ng Diyos. Minsan, may bago sa ministry, bago lang, pero naintindihan niya agad, nanawaan niya agad yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya meron tayong measure of faith. Kaya nga, ang gusto ni Lord, yung faith na ito, lahat natin ay lumago. No? Lumago po, mga kapatid. Kaya po, ay meron pong binanggit ang ating mga kapatid na apostol nung sila po ay nagkita po ng ating Panginoon nang sabi na, Lord, increase our faith. Kasi ang nagdadagdag ng pananampalataya sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos, at of course, gawin natin yung nais po ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, kung inyo pong nabasa, paki-search dyan, Sister Agnes, yung si Apollos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, sino po nagpapalago? Si Lord. Iba ang nagtanim, iba ang nagdilig, ngunit si Lord po ang siyang nagpapalago. Tandaan po natin, si Lord po ang siyang nagpapalago. Hindi po ang pastor, hindi po yung mahal natin sa buhay, hindi po yung kapatid sa church, hindi po ang sinuman, kundi ang nagpapalago sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Pero ang sekreto, para tayo lumago, dapat lagi tayong mayroong tinatawag na pagpapakumbabang puso sa harapan ng ating Panginoon, na kaya nating tanggapin ang mga aral po ng Diyos, at huwag nating i-resist po ito, sapagkat ayaw po ng Diyos na ating labanan ang kanyang mga salita, at dapat po natin itong tanggapin na bukas ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, conclusion na po tayo, mga kapatid. No, pakinggan po natin maigi ang ating conclusion po. Okay? At ito pong ating conclusion ay English po ito. Please lang po, no? Please lang po, correct me if I'm wrong. No? Sa English ko pong ito, alam niyo naman po, ito po ay English kamatis. Okay? Sabi dito sa ating conclusion po, mga kapatid, the gospel promotes and encourages spiritual growth in God's people. Totoo po yan, nag-encourage po ang gospel sa atin, mga kapatid. Nagpo-promote po ito at nagbigay ng encouragement sa atin, sa ating paglilingkod. Totoo po yan, kaya mahalaga yung gospel. Mahalaga ang salita po ng Diyos. From the standpoint of the gospel, preacher speaking the truth in love. Kasi mahirap po na ipangaral mo ang salita ng Diyos na wala kang pag-ibig sa mga kapatid. Amen? Wala kang pag-ibig doon sa iyong tinuturuan. Kasama po yon, and promote spiritual growth. Such growth
kung bakit mahalaga na i-promote natin, mahalaga na ma-encourage ang mga kapatiran para sila, tayong lahat, ay magbigay ng kapurihan, kaluguran, maitaas, mabigyan ng karangalan ang ating Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Mahalaga po yun. Kaya itong dahilan, no, kailangan ang encouragement, yung ma-promote tayo, ma-promote natin ang gospel, ang salita ng Diyos, para firmis, lagi